Bilang isang introvert, natural sa atin ang maging tahimik, mapagmasid at hindi palakibo. Mas gusto natin ang katahimikan kaysa sa eksena at mas pinipili natin ang tahimik na tagumpay kaysa sa pampublikong papuri. Pero sa mundong pinapagalaw ng kapangyarihan at impluensya, kahit ang mga tahimik ay kailangang matutong makibagay. Ang isa sa mga pinakamahalagang aral para sa atin ay ang unang batas sa The 48 Laws of Power ni Robert Greene. Never outshine the master, o sa Tagalog, ay huwag hihigitan ang amo. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap o pagpapakumbaba ng sobra. Ang tunay na diwa ng batas na ito ay ang matalinong paggalaw sa paligid ng mga taong may mas mataas na posisyon, kapangyarihan o impluensya kaysa sa atin. Bilang mga introvert, madalas ay ayaw nating makipagtagisan o magpakitang gilas, pero may mga pagkakataon na dahil sa ating kahusayan sa pag-iisa, pag-oobserba at masinsinang paggawa, hindi natin namamalayan na nalalampasan na pala natin ang ating amo o nakakataas. Sa mata ng iba, ito ay hindi lang banta, kundi insulto. Ang batas na ito ay paalala na ang tagumpay ay hindi laging tungkol sa pagiging pinakamahusay, kundi sa pagiging madiskarte. Kung ang isang amo ay insecure o madaling maapektuhan, ang simpleng pagpapakita ng galing ay maaaring magdulot ng selos, inggit at maging galit. Maaaring maputol ang oportunidad, masira ang tiwala o mawalan tayo ng suporta. Hindi sapat na ikaw ay mahusay. Kailangan mo ring marunong makiramdam sa pamamagitan ng pagpapaubaya sa amo na magningning na nagbibigay tayo ng respeto at pagkakataong magpatuloy ang ating pag-angat sa maayos at ligtas na paraan. Para sa mga introvert, ito ay isang panalo. Hindi natin kailangang makipagsabayan sa spotlight, sa halip sa anino tayo lumalakas. Sa likod ng tagumpay ng iba, nandoon ang ating kamay. Tahimik ngunit matatag. Sa ganitong paraan, napapalago natin ang ating kapangyarihan nang hindi nagpapabigat sa iba o nagsusunog ng tulay. Sa bandang huli, ang batas na ito ay hindi hadlang kundi gabay. Hindi nito sinasabing huwag maging magaling, kundi matutong ilugar ang sarili sa bawat tagpo. Magaling ka? Ipakita mo sa tamang panahon. May idea ka? Ibigay ito sa paraang hindi nakakasapaw. Minsan ang tunay na lakas ay nasa katahimikan. Kung isa kang introvert na gustong magtagumpay sa iyong larangan, pag-aralan mo hindi lang ang trabaho, kundi pati ang ugali ng mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag kang matakot maging mahusay, pero piliin mong maging marunong sa kung kailan ka iilaw at kailan ka mananatiling anino. Tandaan, sa mundo ng kapangyarihan, ang mga tahimik ay hindi laging talo. Kadalasan sila ang tunay na panalo.